Halina't pagsaluhan natin dakilang pag-ibig ng Diyos ngayong tayo natitipon sa banal na misa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikisan ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Santa Rosa de Lima, at ang yan po ay tanyag, hindi ating maiaalis sa ating po mga panalangin ngayon, ang naging puso't kalooban ni Santa Rosa na siya ay kumakalinga sa mga mahirap o mga dukha at upang ang lahat ay pagtibayin sa ngalan ng ating Panginoong Hesukristo. Nawa pagtibayin natin sa bawat oras si Kristo na siyang nagbibigay halaga at kahulugan sa buhay. Nuhubog tayo sa aral ng mabuting balita. Aminin natin ang ating mga pagkukulang. Humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong si Santa Rosa ay mag-alab sa iyong pag-ibig. Ano pa't nilisan niya ang tanang bagay sa daigdig upang tanging para sa iyo makapamuhay ng may matinding pagtitiis na bukal sa kalooban. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, kami naway tumatahak sa iyong landasin ay makalasap ng tamis ng pag-ibig sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga hukom. Noong panahong iyon, ang mga taga-Sikem at Bet-Milo ay sama-samang nagpunta sa may sagradong puno ng ensina at sa Sikem at itinalagang hari si Abimelech. Nang mabalitaan ito ni Joatam, tumayo siya sa itaas ng bundok ng Gerizim at humiyaw, "Mga taga-Sikem, makinig kayo sa akin at makikinig sa inyo ang Diyos." Noong unang panahon, nag-usap-usap ang mga punong kahoy upang pumili ng hari. Sinabi nila sa olibo, "Ikaw ang maghari sa amin." Sumagot ang olibo, "Kakailanganin kong itapon ang aking langis na gamit sa pagpaparangal sa mga Diyos at sa mga tao kung ako ang mamamahala sa inyo." Sinabi nila sa igos, "Ikaw na ang maghari sa amin." Ngunit sumagot ang igos, "Kakailanganin kong iwan ang masarap kong bunga kung papamahalaan ko kayo." Kaya sinabi nila sa ubas, "Ikaw na ang maghari sa amin." Sumagot ang ubas, "Sa akin nang gagaling ang alak na pampasaya sa mga Diyos at sa mga tao. Kakailanganin kong iwan niyoon kung ako ang maghari sa inyo." Kaya sinabi nila sa dawag, "Ikaw na nga ang maghari sa amin." Ang sagot ng dawag, "Kung talagang ibig ninyong akong maging hari, sumilong kayo sa akin. Kung ayaw niyong sumilong, magpapalabas ako ng apoy upang sunugin ang mga sedro ng Libano." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. Poon ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. Nagagalak ang hari o poon dahilan sa lakas mong bigay.
Siya'y nagagalak sa kanyang tagumpay. Binigyan mo siya ng lahat ng kanyang mga kailangan at iyong dininig kanyang kahilingan. Poon ang bigay mong lakas, sa hari nagpapagalak. Dinalaw mo siya na ang iyong taglay ay gintong korona. Iyong pinagpalat, pinutungan siya. Hiling niya'y buhay at iyon ang iyong pinagkaloob. Buhay na mahaba't walang pagkatapos. Poon ang bigay mong lakas, sa hari nagpapagalak. At naging dakila, pinakadakila mo ng iyong tulungan. Naging bantog siya at makapangyarihan. Iyong pinagpala ng pagpapala mong walang katapusan. Nagagalak siya sa iyong patnubay. Poon ang bigay mong lakas, sa hari nagpapagalak. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo ang pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Lumabas ng umagang-umagang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Nang magkasundo na sila sa upa na 1 denaryo maghapon, sila'y pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli ng mag-iikasyam ng umaga at nakakita siya na iba pang tatayo-tayo lamang sa liwasang bayan. Sinabi niya sa kanila, "Pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karampatang upa." At pumaroon nga sila. Lumabas na naman siya ng nag-iikalabing-2 ng tanghali at ng mag-iikatlo ng hapon at gayon din ang ginawa niya. Na mag-iikalima ng hapon, siya'y lumabas uli at nakakita pa ng mga iba pang walang ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo tatayo-tayo lamang dito sa buong maghapon? Wala pong magbigay sa aming trabaho eh." Sagot nila at sinabi niya, "Kung gayon, pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan." Pagtatakip silim, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, "Tawagin mo ang mga manggagawa at sila'y upahan magmula sa huli hanggang sa buong nagtrabaho." Ang mga nagsimula ng mag-ikalima ng hapon ay tumanggap ng tig-1 denaryo at nang lumapit ang mga una, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon, ngunit ang bawat isa ay tumanggap din ng 1 denaryo. Pagkatapos nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, "1 oras lang pong gumawa ang mga huling dumating, samantalang maghapon kaming nagpagal at nagtiis ng nakapapasong init ng araw. Bakit naman po ninyo pinagpare-pareho ang upa sa amin?" At sinabi niya sa isa sa kanila, "Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa 1 denaryo? Kunin mo ang ganang iyo at umalis ka na. Mahano kung ibig kong upahan ang nahuli ng tulad ng upa ko sa iyo? Wala ba kong karapatang gawin ang aking maibigan sa ari-arian ko? O naiinggit ka lamang sa aking kabutihang loob? Kaya't ang nahuhuli ay nauuna at ang mga nauuna ay nahuhuli." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
medyo mahaba pero maganda ang takbo ng mga pangyayari at naunawaan natin. Oo nga, sa bandang una naman o sa bandang huli, parang wala katarungan, hindi ba? Pero ang mabuting balita naman natin binasa nato ngayon ay hindi naman justice system ang dapat pairalin, kung hindi ang pangunawa o ang kapagpapahalaga natin sa Diyos na siya'y higit sa lahat, na talagang minsan na nakapupukaw ng ating pansin ng mga bagay na ito upang sabihin, oo nga, bakit ang hindi, di ba? Yan ay dala ng kapangyarihan ng Diyos. Tingnan natin ang ating mabuting balita at may kahulugan ito sa paghahari ng Diyos. Ito ang paghahari ng Diyos. Bigyan na natin ng buod. Ang paghahari ng Diyos ay ang pagpapakita niya ng kanyang kagandahang kalooban sa lahat, makasalanan man o hindi, di ba? Ibig sabihin, ang kagandahang ng Diyos ay para sa lahat upang kanyang ipahayag ito at masaksihan ng mga taong kinauukulan, at nang sa gayon ay may pagbabago ng buhay, may realization na pagtanto niya ang kanyang kamalian, o kaya ay meron siyang dapat na gawin sa buhay niya bilang ito ay tugon sa hamon sa buhay pananampalataya. Kaya ibig sabihin ay mabuting balita ay nabibigay kahulugan din sa kahalagahan at kahulugan ng buhay. Hindi ba? Na ang bawat isa ay dapat na magtrabaho sa busan. Ibig sabihin, doon sa mabuting balita, ang kahulugan nito ay ang talagang pagbabanat ng buto, pagpapawis, pagpatulo ng pawis. Kaya ito yung mga bagay na binibigyan natin ng pagpapalaga upang sabihin, hindi ito parusa. Magdusa ka at maghirap ka, magtrabaho ka, at ikaw ay patulo ng hindi. Work is a blessing from us, from God to us. Yan ay isang pagpapala. Kaya dapat ang ating nasa puso't isipan, ang pagtatrabaho ay pinagkakalob sa atin upang tayo ay makadama ng pagpapala ng Diyos. Sapagkat ang trabaho, ang pagtatrabaho ay biyaya na magagaling sa Diyos. Bakit? Sa likod ng ating mabuting balita, may kaisipan nito, di ba? Noong magkasala sina Eva at saka si Adan, pinalaya sila sa paraiso at narinig na lamang nila, di ba, na sila ay magpapatulo ng pawis na talagang iditong kunin nila ang kanilang ikabubuhay, na parang ito isang parusa sa kanila. Dala-dala ang ganitong kaalaman, ang pagtatrabaho isang parusa. Pero ito, sasabi sa mabuting balita, may angking dangal, sapagkat binibigyan ito ng pagpapahalaga na may-ari ng ubasan, na ignog na ito sa Diyos upang sabihin maraming magagawa ang Diyos sa buhay ng tao na nagsisikap upang magtrabaho, nagsisikap upang lalong maging mabuti ang kanyang kalalagayan sa buhay. Meron kong isisingit pa sa mibadang huli. Ang mga nauuna ay mahuhuli. Mahuhuli ay mauna. Madalas na ginagamit din natin to sa iba't ibang mga sitwasyon. Ayan, kasi nahuli ka, ikaw mauna. Ayan, mauna kasi ikaw na mahuhuli. Pero ano ibig sabihin sa mabuting balita o sa Biblia kuno ang mga bagay nito? Oo, tinatanggap ng mga Hudyo na siya'y nauuna, na sila nanggaling sa lahi ni Abraham, na sila ay pinili ng Diyos. Unang-una sila sa buhay pananampalataya. Bakit may nauna pa sa kanila? Dahil sila'y nahuhuli. Sapagkat sa kinalaunan, narito yung kanilang puso't kalooban na nakatutok sa ibinibigay ng makasanglibutang ito, na hindi sila naging tapat sa pangako ng Diyos na sila'y magiging isang langhi, na sila'y the chosen people of God. Nagbago na sila ng kanilang puso't kalooban sa bandang uli o sa takbo ng kasaysayan sa mga susunod na henerasyon. Hindi nila binigyan ng naaayon sa simulain pa na naging buhay ng mga Hudyo, na sila'y pinagpala at kanilang bibigyan ito ng iba yung kahalagan, kahulugan sa matuwid na pamumuhay. May mga tao naman hindi naman sila chosen people of God, ika nga, di gaya ng mga Hudyo
Kaya ibig sabihin, sila rin ay tumatanggap ng mabuting balita na nang tinagap nila ang mabuting balita ay pinahalagahan nila ito, pinagsikapan upang ito'y maisabuhay, bigyan ng pagpapahalaga sa tanang buhay. Ito mga Hudyo, dapat sila nauna. Ngayon sila ngayon nahuhuli. Yung mga nahuhuli, nakapakinig ng salita ng Diyos, nakinig at tumalima, sila ngayon ang mauna sa paghahari ng Diyos, mapapabilang sa paghahari ng Diyos. Kaya, pwede rin sabihin, oo nga't kayo ay tinawag unang-una, pero nagrereklamo kayo. Diba? Mali na ang inyong pananaw sa buhay ng pagtatrabaho o kaya ay gusto nyong lumamang sa mga nagtrabaho ng huli na dapat kayo ay bayaran ng mas malaki sapagkat ang huli ay binayaran din sa isang araw na kanilang pagtatrabaho. Diba? Kaya ibig sabihin kayo ay dapat na mauna palagian sapagkat ang mabuting balita ay nabibigyan nyo ng halaga at kahulugan at ito'y nagbibigay daan sa matuwid ninyong pamumuhay at paninindigan upang manatili sa kabutihan, kabanalan ng buhay. Lahat tayo dapat mauna. Hindi dapat may mamahuli. Magtutulungan tayo para tayo maging una upang sabihin tayo mga nauna ay hindi mapapahuli sapagkat may kahalagahan ng mabuting balita nagbibigay kahulugan sa buhay. Yan na naging buhay ni Santa Rosa de Lima, di ba? Kaya ibig sabihin, ang kanyang kagandahan, oo, nangunguna siya sa kagandahan. Marami humanga sa kanyang kagandahan na para mga bulaklak ng rosas. Pero yung kanyang simbolo ng ulo niya may tinik yung rosas na yun sapagkat nabuhay si Santa Rosa de Lima ng Peru sa kahirapan, mahirap ang pamilya. Sa kabila nito, nanguna pa rin si Santa Rosa de Lima para mamahagi ng tulong sa mga may sakit, sa mga mahirap. At ito'y nakatawag ng pansin sa mga Dominican friars. At makita nila ang kagandahan at lalong nakita, nangunguna ang kanyang kagandahan ng kalooban sa pagtatangi sa mga mahirap. At siya'y nabuhay ng dalaga at siya ay naging kapisan sa Third Order, the Dominican Order, at nakita ang kanyang kabanalan, kabutihan. Simulan noong nagkaisip si Santa Rosa, tuloy-tuloy na siya nangunguna sa kabanalan at kabutihan na nakita ng mga tao na itinanghal ang kanyang kabutihan at siya naging santa at upang sabihin pamarisa natin si Santa Rosa de Lima sa kabutihan, kabanalan, sa kabila ng karukaan, meron pa din silang maitutulong para sa mga mahirap na kanyang mga kababayan. Halina at pagsaluhan natin ang pag-ibig ng Diyos. Ngayon tayo natitipon sa bayan ng misa upang kung ano yung natutunan natin, nabigyan natin ng pagpapahalaga, mangunguna tayo palagian. So at ang aral ng buting balita ay kahali-halina sa atin bilang pagpapala ng Diyos ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Halina makapanalig, adudulog tayo sa Diyos at na ating mga mithiin at upang lahat ay pagtibayin sa ngalan ng mabuting balita natong hayan upang manguna tayo sa lahat ng bagay sa kabutihan at kabanalan. Ang ating pong itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan sa pamamagitan ng kanyang mga misyonero at tagapagpahayag, naway may palaganap ang ebanghelyo ng Panginoon ng may katapangan at pagtsatsaga. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway makapaglingkod sa Panginoon at sa isa't isa nang walang hinihintay na merito at gantimpala, at sa halip gawin lamang ito ng may kabutihan mula sa ating mga puso. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga walang trabaho, naway dagling makatagpo ng kanilang hanap buhay.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway masiyahan sa kalinga at unawa ng kanilang pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagtiyagang mamuhay ng mabuti sa mundong ito at na mayapa, naway makatanggap ng gantimpala sa makalangit na kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ito ngayon tatas natin ating mga kahilingan at dinibuho natin sa ating palatuntunang Healing Touch sa Veritas. Ano pa man ang ating maidudulog sapagkat ang kabutihan ng Diyos ay lumalaganap. Lalo natin binibigyan ng daan, pangunahin ang kabutihan, kabanalan sa buhay sa tulong at awa ng Poong May Kapal. Handugan tayo ng kalakasan ng kalooban upang sagupain natin ang mga manghihinang kalooban natin upang tayo makagawan ano pa mga kabuktutan at ang mga pagkakasala. Pangunahan tayo ng dakilang pag-ibig ng Diyos. Heto't ating idinudulog ang lahat ng ating mga kailangan, kahilingan sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Aming hatid, alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin, buong puso namin. Aming hiling, pagpapala na aming hiling. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa pagpapahayag namin sa iyong kadakilaan, ngayong ginugunta namin ang dalagang Santa Rosa ng Lima, ang kalugod-lugod niyang kagitingan sa pamumuhay ay mapagindapat nawang kalugdan mo ang aming mga alay sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ikinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa amin, ibinibigay ang iyong anak na minamahal, ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamtin ng tanan. Ito ang pinanggalingang aming ngayong nililingon. Dito mo rin nais na kami makarating at humantong. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iwalang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupunong langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa
tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu mong banal, mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niyang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkaitinuming, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at maling pagkabuhay ng anak, kaya tinialay namin sa iyong tinapay bibigay buhay, tangkalis, nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming papasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francis na aming Santo Papa, si Onesto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, si San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at lahat ng mga banal, si Santa Rosa ng Lima ay nanamuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos Amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Patuloy ang dahang kalooban ng Diyos na ito manatili sa ating puso't kalooban. Mangunguna tayo sa kadalisayan na dakilang pag-ibig sa Diyos at sa ating kapwa. Ating ngayong awitin ang panalangin tinuro sa atin na ating Kristo ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo.
sa lahat ng masama, pagkalooban na kapepen araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan na dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa lahat ng kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Tunghayan natin ang ating Panginoong si Jesucristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, makapalad ang matinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin kay Santa Rosa de Lima. O malwalahating Santa Rosa, masamyong bulaklak ng Panginoon na sa pamamagitan ng iyong mga kabanalan sa gitna ng mga tinik at tawag nitong mundo, ay hinalina mo ang mga tao na pagsisihan nila ang kanilang mga kasalanan. Magpakababa at maging masunurin sa mga utos ng inyong mahal na esposo at magtiis ng lahat ng bagabag alang-alang sa pag-ibig ng Diyos at kaligtasan ng mga kaluluwa. Makapangyarihan at maawaing patrona ng Pilipinas, takbuhan ka ng aming mga pangangailangan at lunas ka ng aming mga karamdaman. Isinasamo namin sa pamamagitan ng iyong mga biyaya at matayog na kabanalang kaloob sa iyo ng mahal na sanggol na si Jesus, na kami ay iyong paginawain at aliwin sa karalitaan at paghikaos ng aming kaluluwa at katawan. Tanggapin mo kami sa ilalim ng iyong pag-aaruga at kami ay tulungan sa pagtatamo ng kalinisan ng puso
pagsang-ayon sa kalooban ng Diyos, pagtitiis ng hirap at sakit, at pananatili sa kabanalan. Masikap naming tukdi ng mga utos ng Diyos at ng Inang Santa Iglesia, pagdedebosyon ng Santo Rosario at malimit na pagtanggap sa kamahal-mahalang sakramento ng altar. Marapatin mo ding ipagkaloob ang aming mga hinihiling sa kamahal-mahalang puso ng iyong minamahal na esposo at kalinis-linisang puso ni Maria, alinsunod sa kalooban ng Diyos. Siya nawa, Santa Rosa de Lima, ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa paghasalo namin ngayon sa banal na pakikinabang, matulungan nawa kami ng ulirang katapatan ni Santa Rosa ng Lima upang tanging ikaw ang aming mahalin habang inaako namin ang malasakit ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Susunod po natin ang pagtatanghal sa kabalbalang sakramento sa ating pong pagtatanod ng kalakipang ating pong mga O salutaris hostia, vecenipanis hostium, bella premunos ilium, dorumor ver auxilium, unitrino Domino, sit sempiterna gloria, qui vetam sine termino, nobis non et in patriam. Amen. mga panalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa isang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banalang sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat, ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga sa paggamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din, panalangin natin ang mananghinaan sa kanilang pananampalataya, ang manakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng kalooban.
O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng Kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunayan mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, at ang mga may matitinding suliraning taglay na pinagdaraan ng hirap sa buhay at ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahanawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo na makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Tanto mergo sacramentum veneremur cernui et antiquam documentum non
tuwing prestet fides supplementum sensum defectuim genitorim genitore lauset jubilationem salus Norbertus Cofre sit et benediction procedenti ab utroque comparsit laudatio. Amen. Amen. Anum Dei cielo, praise the eis. Omne delectamentum in se habente. Oremus. Deus, qui nobis ob sacramento mirabili, passiones tuae memoriam reliquisti, tribue quesimus, itenos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tuae fructum in nobis iudice sentiamus, qui vivis et reinas in saecula saeculorum. Amen. Ang banal na pagpupuri, purihin ang Diyos. Purihin ng Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang Purihin totoo. ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kaban-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ng Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ng Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalisinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang malalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang malwalahating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalisinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O San